Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan, at happy Sabat. Happy Sabbath. Kani hindi pa tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami sa umagang ito para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, ito ang ating pag-aaralan ngayon, umagang ito, umaga ng Sabat. Itong sinabi dito sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11. Ito ang sinasabi rito. Ang sinasabi dito sa versikulo 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Yan ang sinasabi dito. Alalahanin ang Sabat. Na itong Sabat ay banal na araw. Ito ang araw na balaan. Ipinagpahinga ng Diyos ito. Binasbasan ito. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, lahat ng mga anak niya, ito ay banal na araw. Pag kilala natin ang Diyos, pag tayo ay mga nilalang ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos, dapat natin itong igalang ito. Dahil itong araw na ito ay balaan, banal na araw. Walang ibang araw na balaan. Itong ikapitong araw, ito ang balaang araw. Yan mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at matutupad at magaganap. Ayan, banal na araw ito. 9, ito ang sinasabi rito. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 10. Versikulo 10. Dito sa 9. Iatras ko muna sa 9. Ito sinasabi sa 9. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Yan ang sinasabi dito sa 9. Lahat ng gawain. Sa loob ng 6 na araw, gagawin mo ang gusto mong gawin. Sa loob ng 6 na araw. Pero ang ikapitong araw, huwag kang gagawa. Dahil ang ikapitong araw ay banal, balaang araw. Yan ang ibig sabihin dito. Kaya nga, tayo, nga mga nakakaalam, dapat natin itong igalang at sunding mabuti. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan.
Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, itong sinabi niya, sundin natin. Huwag tayong sumalangsang. Huwag tayong magalit. Dahil ito, ang Diyos ang may takda nito. Ayan. Yes. Ito ang sinasabi dito sa Diyos. Ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhan nasa loob ng iyong mga pintuan. Huwag mong patrabahuin ang iyong mga anak, mga katulong, halimbawa mayaman ka, may mga grocery ka, huwag mong patrabahuin ang mga nandyan sa iyo. Pati baka o kalabaw, huwag mong iararo. Yan ang ibig sabihin yan, dahil ang ikapitong araw ay balaan. Banal na araw yan. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa kahit anong gawain. Ayan ang sabi ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, itong salita, ito katotohanan ito. Ang Diyos ang may sabi nito. Siya ang nagtakda nito. Nga ang ikapitong araw ay balaan. Banal na araw ito. Ipinagpahinga ito ng Diyos. Dapat tayong kanyang mga nilalang, tayong mga anak ay sumunod sa kanya. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Kaya nga, tayo nga nakakaalam, nakakarinig, dapat din tayong sumunod. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang ating isip. Alam ng Diyos ang ating laman ng ating puso. Kung tayo ba ay sumunod o hindi. Alam ng Diyos yan. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya nga, dapat tayong sumunod sa Diyos. Para hindi tayo magsusulit sa oras ng paghuhukom ng Diyos. Dahil sa paghuhukom ng Diyos, mananagot talaga tayo pag hindi tayo sumunod nitong kanyang sinabi. Dahil siya ang nakakaalam eh. Tinuturuan tayo ng Diyos na tayo sumunod. Igalang natin ang araw ng pamamaya. Ngayong araw na ito, Sabat ngayon. Ngayon ang gusto ng Diyos na dapat siya ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay hindi namimilit. Hinayaan niya kung ano ang gusto ng tao. Hinayaan niya. Pero hindi nagkulang ang Diyos sa pagtuturo sa kanyang salita. Tinuturuan niya tayo para malaman natin ang katotohanan. Pinaalam ng Diyos ang lahat. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo. Yan, tinuturoan tayo ng Diyos. Kompleto ang itinuro ng Diyos. Kaya dapat tayong sumunod sa Diyos. Sundin natin ang gusto ng Diyos. Yan. Last verse, 11. Ito sinasabi dito sa 11. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa.
ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Ngayon, binasbasan ito ng Diyos ngayong araw na ito, Sabat. Nagpahinga ang Diyos. Ibig bang sabihin, napagod ang Diyos? Kaya sinabi nagpahinga, hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit sinabing nagpahinga? Tayong kanyang mga nilalang, tayong mga anak ng Diyos, dapat sumunod sa Kanya. Yan ang sinasabing nagpahinga. Tayong mga nilalang, mga anak, sumamba sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa itinuro niyang araw. Ano ang tinuro niyang araw? Ikapitong araw, Sabat. Ito, Sabado. Ang hindi tatawag na Sabat, Sabado. Balaang araw. Balaang araw ngayon. Ibinukod ito, pinagpala para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang itinuro ng Diyos. Hindi siya nagturo dito na linggo. Tinuro niya Sabat. Kahit saan basahin dito sa Biblia, Sabat ang sinasabi rito. Kaya mga kapatid kaibigan, pag narinig natin ito, huwag nating salangsangin ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos, higit nga nakakaalam kaysa atin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Dahil siya ang lumalang ng langit, lupa, dagat at mga bukal. Pati tayo nilalang ng Diyos. Lahat ng nandirito sa daigdig na ito, ang Diyos ang lumalang. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos para malaman natin ang Kanyang kalooban. Kung ano ang gusto ng Diyos, dapat din tayong mga anak, mga nilalang niya, sumunod sa Diyos. Kung ano ang sinasabi, sundin natin siya. Dahil, para hindi tayo mananagot sa oras ng paghuhukom. Ang kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo'y maligtas. Kaya, lahat itinuro ng Diyos. Ipinadala ang kanyang anak na si Jesucristo. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Bakit nagkatawang tao si Jesucristo? Para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya pag hindi nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo, walang magbayad ng kasalanan ng mga tao. Sinong magbayad? Sinong maipako sa cross? Walang maipako pag hindi nagkatawan si Jesucristo. Hindi nagkatawang tao. Walang magbayad ng kasalanan. Kaya nagkatawang tao, ang ating Panginoon, para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Namatay ang ating Panginoon para bayaran ang kasalanan nating lahat. Walang kasalanan ng ating Panginoon, pero siya nagbayad. Dahil alam ng Diyos na wala ng pag-asa ang tao. Pag hindi niya binayaran ang kasalanan ng tao, hindi na makabalik sa Diyos ang tao. Pag namatay, tuluyan na lang siya doon sa libingan. Kaya nga binayaran ang kasalanan ng tao para tayo ay makabalik sa Diyos. Pag tayo ay mananalig at tumanggap kay Kristo. Yan. Namatay ang ating Panginoon sa Kristo para bayaran kasalanan nating lahat. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Ayan, ang Diyos magmahal ng tao. Mahal ng Diyos ang tao. Ayaw ng Diyos nga mapahamak ang tao. Gusto ng Diyos nga maligtas ang tao. Ang tao lang ang may problema. Bakit? Ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila ay napahamak.
Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Basta hindi ka na nakinig, hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, ikaw na ang pumili sa iyong kapahamakan. Dahil pag ikaw ay manalig kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Basta ikaw, ngayong umagang ito, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, tiyak, may buhay ka na walang hanggan. Pangalan mo, nakasulat na sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pero ang mga hindi naniniwala, hindi nakinig, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Wala pangalan nila sa aklat ng buhay. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan ang sasapitin ng mga tao nga hindi tumanggap kay Kristo. Hindi nananalig kay Kristo. Pangalan wala sa aklat ng buhay. Tiyak, itatapon sa lawa na apoy. Yun ang pangalawang kamatayan. Ayan mga kapatid, kaibigan, napaka-importante nga tayo'y nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Akala ng iba, pag namatay sila, hindi sila tumanggap kay Kristo, hindi sila nananalig kay Kristo, dasalan sila sa naiiwan, akala nila sila ay maliligtas. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang hindi alam ng mga tao. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayong oras na ito, pag ikaw ay naniniwala, nakikinig ka nitong mensahe na ito, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Tiyak, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos mong tinanggap ang Panginoon, ano gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yan ang gagawin. Kasunod yan sa pagtanggap. Tinanggap mo ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, magpabautismo ka sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Pag ilubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again dahil ipinanganak ka sa Espiritu. Yan mga kapatid kaibigan, ang katotohanan. Pagkatapos mo na bautismuhan, ano gagawin mo? Sundin mo ang kanyang mga utos. Yan ang sabi ng Diyos. Itong ating pinag-aralan. Nandito ang utos ng Diyos. Itong ikapitong araw, utos ito ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano pang sinasabi? Sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoong Hesukristo, binura ko na ang aking utos. Hindi niya sinabing binura na. Kaya huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Dahil ang Diyos ang sumulat nito. Itong utos na ibinigay niya sa atin. Daliri ng ating Panginoon ang isinulat sa 2 tapyas na bato. Kaya mga kapatid kaibigan, sinabi, banal na araw ang ikapitong araw.
nasa utos. Pang-apat na utos ito. Nga sinabi, balaang araw. Pang-apat na utos yan. Igalang ang araw ng pamamahinga. Dahil ito ay banal. Balaang araw. Ibinukod ito para sa Diyos. Dapat tayo ay sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Iyan ang sinabi ng Diyos na banal na araw, ang Sabat. Sabi niya, trabahuin natin ang gusto natin trabahuin sa loob ng 6 na araw. Pero ang ika-7 araw, huwag ka magtrabaho dahil balaan, banal na araw ito. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya nga, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Bagong langit na, final na ito. Dahil bagong langit, bagong lupa, bagong katawan, katawang panlangit na ang magsasambaron. Sambahin natin ang Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos sa ating sinasamba. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. At sa 23, mababasa mo ang Sabat. Dito, sa Biblia na to, Sabat ang nakalagay. Ika-7 araw. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Araw ng Sabat. Sigurado ako dahil nakalagay dito. Bagong langit, bagong lupa. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa nito. Dahil binago na ng Diyos. Pero may samba may samba doon. Sabat ang samba doon, hindi linggo. Patunayan ko dito sa Biblia nga Sabat ang samba sa bagong langit, bagong lupa. Hindi linggo. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, pag narinig ninyo itong mensahe nito, paniwalaan niyo ito dahil ito katotohanan. Pag makapunta, makapasok doon sa bagong langit, bagong lupa. Pero pag hindi ka makapasok doon, hindi ka makapagsamba doon dahil pag pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka talaga makapunta roon. Dahil ang mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba roon. Pero pangalan mo hindi nakasulat, hindi ka makapunta roon, hindi ka makapagsamba roon. Dahil iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na po. Ang lawa na po, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Ito mga kapatid, kaibigan, katotohanan ito. Wala itong halo nga kasinungalingan. Tinuturuan tayo ng Diyos kompleto. Kaligtasan, yung turuan tayo. Bautismo, kautusan, tinuturuan tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, narinig niyo itong mensahe na to, paniwalaan niyo. Huwag kayo sumasalangsang kay ang Diyos higit nakakaalam sa bawat isa sa atin. Lahat ng tao alam ng Diyos yan. Kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang laman ng puso mo, pati buhok mo bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Itong pangalan niya ang ipinakilala ko sa buong mundo, na si Hesukristo lamang ang Tagapagligtas, wala nang iba. Maraming salamat po. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig na sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.